Hello guys, this is Nins. Welcome sa aking unang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Pero bago ang lahat, i-shoutout muna natin yung mga kasama natin dito sa MU Narc sa YouTube channel natin na si Papa Links. Sabi niya shoutout daw, no surrender. Syempre naman, dire-diretso lang tayo. Tapos si Motol Gaming, no, shout out sa next video mo. Shout out sa iyo boss. Thank you sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Tapos yung mga nagre-request daw, Dark Wizard versus GL matchup. Tapos skill stats daw na Master Talent kasi ginagaya niya daw yung build natin dito sa MU Monarch, no, kahit na medyo mahina tayo. So gagawan natin na video yan. So mag-subscribe kayo at i-hit niyo yung notification bell para lagi yung updated sa mga susunod nating mga walang kwentang video. So yun lang siguro, simulan na natin ang ating video. Yan guys, ipapakita ko lang sa inyo or yung advantage ng nagbobot at saka hindi nagbobot. Okay? Kasi may advantages yan, tsaka disadvantages yung mga nagbobot tsaka hindi nagbobot. Yung mga nagbobot kasi, para sa akin lang based sa experience ko, sa bot kasi maganda kapag malakas yung character mo. Sa tingin ko, yan ang isa sa mga maganda dyan. Lalo kapag yung main character mo yung ginagamit mo kasi yung iba kasi hindi naman main character yung ginagamit nila. So, okay lang talaga na mag-up yung character nila or hindi makapagpa-level agad. Kasi yun yung disadvantage naman sa mga nagbobot. Okay? Unahin muna natin yung mga disadvantages niya muna para maintindihan nyo. Doon tayo sa sa mga kapag nagbot ka, ang disadvantage niya kasi talaga guys ay medyo nag-gap ako ng konti sa level. Okay? So, medyo ako kasi pwede naman kasi siyang automatically papasok sa DS, papasok sa mga events, okay? Pero lahat, sineset naman kasi yun. Pero ito kasi sa akin, pag pinasok mo sa DS, manual, ay sa yung bot, ang nangyayari kasi dyan, kapag magdi-DS kasi ako, kiniklik ko kasi itong plan 2. Kapag nag-plan 2 kasi ako, ang gumaganang skill ko dyan ay yung Blizzard. Okay? Kaya ako mabilis magpa-level, kasi gumagamit ako ng Blizzard, tapos yun naman talaga ang ginagamit sa Wizard, tapos kiniklik ko lang lagi yung aking Pyroblast. Okay, ito kasi yung ko yung second skill ko. Okay, yung Pyroblast. Ngayon, dahil nga ang problema doon, dahil hindi ko nagagamit yung Pyroblast ko, yung aking ating Aqua Blast, ay ako to? Pangalan yan, Aqua Beam, o yung Aurora na tinatawag, medyo bumagal tayo magpa-level. Okay? Tapos, ang disadvantage niya, yes, automatically na pinipiki niya yung mga nakakatapat nyo. Tulad yan. Si Trax, buti na lang naka-piece siya. Hindi natin kaya yan Ang lakas yan guys, tingnan nyo, ang lakas. Buti na lang naka-piece yan guys. Kasi kung yan ay naka-union, patay ako dyan. Mas malakas sa atin yan si Trax. Subukan natin patay na. Wait lang. O, diba? Ang lakas, diba? Ang lakas, diba? 881 na yan, guys. 881, diba? Yan. Pero hindi natin papatayin. Kasi, magkaka-record tayo sa kanya. Pag nagka-record tayo sa kanya, syempre, hahantingin tayo niyan ni Trax. Okay? So, mas malakas sa atin yan, guys, si Trax. Yan. Ngayon tingnan nyo, kapag yan ay kunyari kasing lakas ko lang yan si Trax, tapos nagkasabay kami sa PVP, kunyari hinahunting ko siya, ang mangyayari kasi yan guys, hindi ko mabibigay yung full potential ng character ko. Kunyari hindi ako makaka-TP, ganyan, kasi mag-a-attack lang siya. Advantage yun sa Blade Knight kasi nga lalapitan niya agad yung kalaban, pero syempre unlike doon sa kinokontrol niya talaga manually yung character niya, mabilis makakapuntos or mabilis makaka-penetrate yung mga Blade Knight. Unlike doon sa mga nakabot, ay hindi sila automatically na nagkakas ng mga skill. Nagkakas sila pero yung gusto mo talagang skill yung ibabato mo, hindi yun yung naibabato. Tapos syempre meron akong AA, no, itong Archangel na skill. Kapag nakabot ka kasi hindi ka makakapag Archangel skill. Okay? Hindi siya automatic.
So yun ang disadvantage sa akin sa Wizard sa pagbubot, dahil mabilis nga akong pumatay pero malambot kasi yung character natin. Pag may nakasabay tayo, especially doon sa Sanctuary 6 Wire 4, meron kalaban doon na 3 hanggang 4 na kalaban na bot din. Kapag yun nagsabay-sabay, tapos hindi ako gumamit ng Archangel dahil nga nakabot ngayon, hindi automatic, mapapatay nila ako kahit na mas mataas ang level ko sa kanila ng konti. Kasi 4 din sila, marami sila, 'di ba? So, unlike doon sa hindi tayo nakabot, pwede natin maklik yung Archangel at pwede rin tayo maka TP-TP, no? Yung teleport para ma-channel natin sila. Kasi dire-diretso lang yan, basta atake lang ng atake ang bot na yan, walang pag-iisip yan, dire-diretso lang siya once na may nakitang kalaban. Yun yung disadvantage nila sa bot. Tapos, ang disadvantage din para sa akin dun sa bot ay, syempre kapag kunwari, parehas kaming bot doon sa Red Boss, nakasama ko, ka-guild ko siya or siya ay ka-allied ko. Kapag nauna siya doon sa Red Boss, tinamaan niya na yung Red Boss, syempre sa kanya yon. Tapos tumira rin ako doon, natulungan ko siya. Mamamatay yung Red Boss, tapos wala naman ako makukuha. Para lang siya natulungan ko. So ganun yung paunahan kasi yun. Kunyari, bot siya, nauna siya doon, sa kanya yon. Kahit na tinira-tira ko rin yung Red Boss. 'Di ba? So wala kang control doon sa character mo kung magkano, kung tatamaan mo ba yung kalaban mo or hindi mo tatamaan, or magkakaroon ka ng puntos doon sa Red Boss or hindi. Yan yung mga disadvantages niya, guys. Pero ang advantage naman kasi ng bot talaga ito, isa na nga yan na 24 hours ay magpa-farm yung character mo sa Sanctuary 6. No, sa akin kasi Sanctuary doon ako nakakapag-farm. So 24 hours pwede ko siyang ma-farm doon na hindi ako magsasawa, no? Minsan kasi nakakasawa maglaro eh. Pero dahil nakabot ka nga, ang kinagandahan doon, hindi ka masyadong magsasawa sa pagbubot or hindi ka magsasawa sa paglalaro dahil nga tuloy-tuloy yung pagpa-farm ng character mo. Yun nga lang, nakakamiss din minsan kapag gusto mo na maglaro, 'di ba? Parang hindi mo na mapapansin yung character mo na si Anthem. Malakas to, guys. Ayan na, malakas nga. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, tayo tuloy tayo. Okay, back tayo. 892, guys. Ang lakas, guys, no. Hindi talaga natin siya kaya kahit dati pa. So, hindi yung bot, 'di ba? Biluin yun na gano'n, nawala agad, nag-skill siya. Tapos pinatay niya tayo. Ang galing, ang ganda. Yun ang disadvantage ko pala sa mga Magic Gladiator na STR. Napakalambot ng character natin sa mga melee. Kasi talo talaga tayo sa mga BK at saka sa Magic Gladiator STR. Pero pagka yung kunyari MG na energy type, ay kayang-kaya natin yan. Okay? Minsan parang nahinaan na nga ako sa character ko eh. Parang nalulugi na rin ako. Okay? Tapos, ang disadvantage pa pala nito pala, guys, sa para mas dagdag ko lang, kasi naka-activate dito yung PVP. Okay, dahil nga minsan tatama rin ka na maglaro eh. So, ang nangyayari niyan, kahit yung mga events ng PVP, hindi mo na rin nakukuha. Pwede mo naman iset yung PVP na automatically siyang papasok dito sa Strip of Wizard ba to? Ano ba to? Wait lang. Strip of Glory, yung Gem Conquest, yan, papasok sa dyan sa mga events na yan, sa cross server 5v5, papasok sa dyan. Kaso minimum lang yung makukuha mong rewards. Okay? Kasi nga nakabot ka, so hindi mo alam, pwede kayo matalo, malaking chances na matalo kayo. So mababa yung makukuha mong rewards dito. Tingnan nyo dito, guys. Dati nakukuha ko pa yung champion yan or yung challenger. Nakukuha ko yung buo, 15-15 yan. Tapos dito nakakuha rin ako dito ng challenger din. Pero hindi naman 15-15. Pero ngayon, tingnan nyo, guys. So nagbot tayo, guys. Tingnan nyo. Ang nakuha na lang natin ay 15-15 pa rin sa medallion medal natin. Pero sa natin ay diamond na lang, 'di ba? 12.8 na lang percent yung ating yung sa 3v3 ata 'yon. Okay? So yun yung pangit sa
bot, no? Kapag pinasok mo yan, kasi tatamarin ka. Pero ang advantage niya, sabi ko nga sa inyo, tuloy-tuloy siya nagpa-farm, tuloy-tuloy siya makakuha ng pera, tuloy-tuloy siya makakuha ng mga materials, 'di ba? Kasi ako nakakuha na ako ng mga condor dito. Wala pa rin ako nakukuha yung shadow feather. So, condor, tama ba yun? Yung condor tsaka yung garuda nakakuha tayo. Tapos yung mga materials, yan nakakuha din tayo, pati yung jewel of life at etc. Nakakuha tayo diyan. Na wala kang ginagawa, automatically kasi siya nagpa-farm. Kaso syempre, ang pangit lang kasi nun, kapag may mas malakas sa'yo sa farming, tulad nun, mataas kasi ang level ko, pero sa level ko, hindi ko kaya yung mga ka-level ko. Diba? Kasi may maraming mas malalakas sa akin dito, kasi rank 55 ako dito. Bumaba na nga tayo eh. Dati nasa rank ano pa tayo dito eh. Nasa rank 50 pa tayo. Ngayon, nasa rank 55 na lang tayo dito guys, no? Yan yung medyo bumaba kasi tayo sa ranking. So, yan yung disadvantage if ever na hindi ka malakas sa rank sa level mo. So, kaya bumababa ako doon sa lower map. So, Sanctuary 6 tayo, so supposedly dapat tayo ay nasa Sanctuary 7 na. Okay, so dahil doon nagagap tayo guys, nagagap tayo. So, dati mas mataas tayo sa ibang mga kasama natin dito sa pagpapa-level. Pero tayo ay bumaba ngayon dahil nga tayo ay nagbobot na. Yun yung pangit ngayon sa bot, no? Naku, baka makita ng ng developer na nagbobot yung character natin. Okay, anyway, iban nila kung gusto nilang iban. Nawalan sila ng pogi na player tapos medyo spender na player, 'di ba? So, yun, kawalan nila yun. Hindi naman natin kawalan yan, guys. No? So, kung ibaban ng MU Monarch, yung character natin, kawalan ng MU Monarch yun. Okay? Yabang, no? Siyempre. So, tayo nagdi-daily lang tayo para... Kasi hindi ko to naon eh. Alam nyo bang yung bot ko ay pinapaset up ko pa? Hindi ako totally nagsiset up niya ang bot na yan. Pinapaset up ko lang siya. So, kung ano i-set up niya, hindi yun i-set up niya. Kung ano ang kulang sa akin, yun yung gagawin ko. Okay? Usually naman, ang ginagawa lang nito ay diretso farm. Hindi na ako pumapasok sa yung Guildmaster event. Tapos, saan pa ba hindi na pinapasok nito? Sa Superb. Dungeon, sa mga excellent items, hindi na tayo pumapasok. Correct na tayo dito sa mga farming sa Sanctuary. Tapos, hindi na rin ata ako nag-daily. No? So, yun lang siguro muna. Yun lang ang topic natin, yung disadvantages ng bot at advantages ng bot. So, nasa sa inyo yan kung gusto nyo mag-bot. Pwede naman kayo mag-bot guys, pero mas okay para sa akin kung medyo mataas ang level nyo doon or malakas yung character nyo compared dun sa ibang mga character para kahit na pagtulungan kayo ng mga iba, syempre malakas ang character nyo, hindi kayo basta-basta mapapatay. Diba, nasa top 5 or nasa top 1 to 10 kayo, syempre kahit bot yung nasa 11, 12, 13, 14 na yan, kayang-kaya nyo patayin kasi mas malakas na kayo. Iniisip ko nga kung tayo ay mag-change class. Depende kasi sa approval ng jowa ko yan, kung tayo ay papayagan mag-change class kasi medyo magastos pa rin. Pero nag-iipon na tayo ng just dito, hindi natin siya ginagastos. Para hindi na tayo magta-top up. Kasi pagagalitan ako pag nag-top up ako eh. Titipid kasi kami. Okay? So yun lang siguro muna. Have a good day. Bye-bye!